Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Napakasarap alalahanin, Panginoon, ang iyong pong pangalan. Napakasarap alalahanin, Panginoon, Lord God, ng iyong pangalan ay makapangyarihan, dakilang Diyos. Lord God, amin pong inaalala, Panginoon, na kung paano ka namatay at muling nabuhay, Panginoon. Lord God, dito idineklara mo, dakilang Apa, na kung saan dakilang Diyos ang iyong pong anak na si Jesucristo, na siyang namatay at muling nabuhay, ipinagkaloob mo ang lahat ng kapangyarihan, Panginoon, sa langit at sa lupa, Panginoon, upang kaming lahat na sasampalataya sa iyong anak na si Kristo Jesus, mararanasan po namin ang katagumpayan sa lahat ng uri ng labanan. Lord God, totoo po, O Diyos, Panginoon, sinira mo, Panginoon, Lord God, winasak mo na, Panginoon, Lord God, ang gawa ng kadiliman sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, dakila ka po aming Panginoong Jesus. Lord God, na ikaw ay bumaba sa lupa para sa aming lahat. Ikaw ay bumaba sa lupa upang patawarin ang lahat ng aming pong mga kasalanan. At lahat kami, Panginoon, ay mabuhay ng may kalayaan. Oh, Lord God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. There is power in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, oh Lord God. Sige, awitin natin. Hallelujah, Lord God. There is power in the name of Jesus. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Yes, amen. Now and forever. Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, na sa oras na ito, dakilang Ama, lahat ng iyong mga anak na dinako sa lugar na ito, Panginoon. Lord God, mararanasan po nila ang kapangyarihan ng iyong pangalan. Ano mang uri ng problema ng amin pong pinagdadaan, aalalahanin po namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong pangalan, Panginoon, lahat ng mga strongholds sa aming buhay, ito'y wawasakin mo in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God, sapagkat ikaw, Satanas, ay wala ng kapangyarihan sa bawat sa amin in Jesus' name. In Jesus' name, oh Lord God, we claim victory in Jesus' name. Oh, radabashiki yararabababasyande. Oh, radabasyanda rarahanda yahanda rarahande. At Lord God, mararanasan po namin ang kapayapaan, Panginoon. Mararanasan po namin ang pagsama mo, dakilang Ama, sa pamamagitan ng iyong pong presensya na bababa sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, ikaw ang magbubukas ng puso ng bawat isa. Ikaw din ang magbubukas ng aming pong pandinig, Panginoon. Sapagkat kaming lahat na naririto mga anak mo, Panginoon, meron kang layunin, dakilang Ama. Meron kang nais na ipaunawa. Meron kang nais na ipamalas, dakilang Ama. Sapagkat kami, O Diyos, ay naririto, Panginoon, to glorify your name, Panginoon. Kami po'y naririto, dakilang Ama, upang maranasan po namin ang iyong pag-ibig, ang iyong yakap, at ang iyong kapangyarihan dumaloy sa bawat sambahayan in Jesus' name. Oh, glory, glory, hallelujah, Lord God. Salamat po, Holy Spirit, na sa amin pa lamang pag-aawitan, daman-daman namin ang iyong presensya. Na sa pamamagitan pa lamang ng pag-aawitan, Panginoon, meron ka nang inilalagay sa amin pong puso.
Sapagkat totoo, Panginoon, sa pagpupuri, dakilang Ama. Lord God, amin pong inaabot ang iyong pong puso, dakilang Ama. Upang makita mo ang aming puso na nagpupuri at sumasamba sa iyo. Ang puso mo'y ibibigay sa amin, Panginoon. Sapagkat totoo nga po sa pamamagitan po, O God, ng mga papuring awiting ito, dakilang Ama. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po'y unti-unti nang kumikilos, Panginoon. Unti-unti na, Panginoon, nararanasan po namin ang iyo pong kabutihan. Sapagkat sa iyo pong presensya ay may kagalakan. Sa iyo pong presensya ay may kalayaan. Sa iyo pong presensya ay may kagalingan. Sa iyo pong presensya ay may pag-ibig. Sa iyo pong presensya ay may pagkakaisa. Kaya Lord, ang lahat ay dadaloy sa amin pong kalagitnaan. Sapagkat totoo, sinabi mo po, Panginoon, 2 o 3 na nagkakaisa sa iyong pangalan, ikaw po'y nasa aming kalagitnaan. Kaya Lord, salamat. Salamat po, Panginoon. Sapagkat sa pagdako po namin sa lugar na ito, damang-dama po namin, Panginoon, ang iyong pong pagsama. Kaya, O Diyos, salamat po. At tanging ikaw po, Lord God, ang aming pong pinararangalan. Tanging ikaw po lang ang aming minimiti na aming pong makasama 24/7, Panginoon. Lord God, ikaw ang aming kasama. Sapagkat ito po ipinangako mo sa aklat po ng John 14, verse 16, Panginoon. Ang Espiritu Santo na ipinagkaloob mo sa amin, ito yung aming magiging kasakasama magpakailanman. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Sapagkat napatutunayan po namin totoo ang iyong salita. Totoo ang iyong mga pangako. Totoo, Panginoon, ang iniwanan mo sa amin, Panginoon. Lord God, ang mga scriptures, Panginoon, na ito po ay hiningahan mo upang magamit po sa amin, Panginoon. Upang magamit ng iyong mga anak, Panginoon. Para po kami, Panginoon, ay may tuwid, para po kami matuto, para po kami lumago, at para kami maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, 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 Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, mula simula hanggang katapusan na pag-aaral ng iyong salita, ikaw po lamang, Panginoon, ang maitaas, madakila, at maluwalhati. Salamat po sa iyo po namin tinitiwala po ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po sa amin po mga awit. Praise God. Hallelujah. Wala bang tubig? Brother Rodel, pengen tubig. Hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah. Sa Miyerkules po ay Pasko na. Amen. Hallelujah. Hindi po nalilimutan po yan. Glory. At dapat po talaga tayo magdiwang at maranasan po natin ang presensya ng Kapaskuhan. Hallelujah, Lord God. At, ng konti para mabasa ko. Ganito mo. Yan, slide. Kita nyo lahat yan, kita. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap pong magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Thank you, Brother Rodel. Hallelujah. Tayo po ay nasa ikatatlong linggo na po. Malapit na po at 1 linggo na lamang. 2025 na po. Glory to God. Hallelujah. At ating pong mithiin, glory to God, na sa pagkatapos po ng taong ito, maibalik po natin sa Panginoon ang ating pong napakataas na papurit pasalamat kung paano po tayo ginabayan magbuhat January hanggang Disyembre. Glory to God. At ito po ipapaalala ko na dahil sa 1 linggo, hindi po ako ang speaker, si Bishop. So ito po ay akin na pong nakagawian na tuwi po maghihiwalay po ang taon. Ako po gumagawa po ako ng 20 na prayer request. At muli pong ipinalala sa akin ngayon ng Holy Spirit. At yun lahat po ng akin pong mga prayer request noong 2023, ito po yung akin pong pinasasalamatan. Lahat ng ginawa sa akin ng Panginoon, lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan, ito po yung akin pong nakasulat po ito. At kung ano po yung pong akin po naging answered prayer, check po ito, check. So, ibig sabihin dito po natin, ipaaabot sa ating pong Panginoon na totoo ang ating pong Diyos ay buhay. Totoo po ang ating pong Panginoon ay kumikilos. Glory to God. Totoo po ang ating pong Panginoon, tayo po'y pinagpapala. Bakit po? Abay, buhay ka pa hanggang ngayon. Amen? Napakaraming pagsubok na pinagdaanan. Glory to God.
Na akala mo nung mga nakaraang araw, ikay mawawala na dahil sa dami ng problema, kulang na lamang magpakamatay ka, pero hanggang ngayon buhay ka pa. Di ba dapat natin ipagpasalamat yan? Glory to God. At yan po ay lagi ko po yung ginagawa. Naghihiwalay po ang taon. Yung pong nire-reverse ako po, yung pong aking po mga prayer request. At pagkatapos po, gagawa po ako ng another, dadagdag ako ano po yung pong ninanasa ko po na maranasan ng 2025. I-try nyo po yan mga kapatid. At makikita nyo talagang totoo, ang Diyos ay kumikilos. Kaya talagang ito po ay pinaalala po sa akin dahil gusto ko po rin yung maranasan para ma-analyze nyo kung paano ang Diyos ay kumilos at gumawa sa ating pong buhay. Amen? Yung po diyang yung po diyang marami po na kung saan ay minimiti. I-try nyo po at mapapatunayan nyo po ang ating Diyos ay buhay at dakila. Amen po. Glory to God. At ngayon po tayo po ay magkakaroon po ng review. Ang ating pong naging topic po noong first Sunday. Glory to God. Hallelujah. At ito po ay ipinokus ko po doon po sa aklat po, glory to God, ng Mateo. Mateo 1:18 to 25. Na ang totoo na kung saan si Jesus po, ito po yung ating pong the greatest gift. Amen. Si Jesus po yung pong pinakamagandang regalo po sa atin po ng ating pong Panginoon. At doon po kung saan ay na-emphasize po kung sino po yung Jesus na yan. Si Jesus, yung po sinabi po sa aklat po ng Isaiah 9, verse 6, na kung saan sino po yung Jesus na ito. Ito pong Jesus na isisilang, ang sabi po ng Isaiah 9:6, na siya po yung kung saan na isisilang ng isa pong dalaga. Amen. Glory to God na sa kanya pong mga balikat, kung saan ay ipangangasiwa ang buong mundo. At ito pong Jesus na ito po'y propesiya pa lamang sa Book of Isaiah. At ang Jesus na ito'y tatawagin pong makapangyarihan. Amen. So ibig sabihin, makapangyarihan Diyos, glory to God. Siya po yung kung saan yung walang hanggang Ama, praise God. At siya po yung pong kahangahangan tagapayo, at siya yung pong prinsipe ng kapayapaan. Kaya kung ito po'y ating pong mimitiin na makilala at ating pong lalong ma-enjoy yung ating pong Jesus na tinanggap sa ating pong buhay, ito po ay nagkaroon po ng kaganapan. Amen? At ito po'y nahayag doon po sa aklat po ng Matthew 1. Kung iisip natin, napakahaba ang pagitan. Pero ang napakahalaga, gaano mang kahaba ang propesiya, gaano mang katagal ang pangako ng ating pong Panginoon, at least tinutupad ng ating Panginoon ang kanya pong mga pangako. Amen? Kaya makikita po natin dito, doon sa aklat po ng Matthew 1, verse 18 to 25, na pinatunayan po na talagang totoo ang ating pong Panginoong Jesus. Siya po yung kung saan ay pinakita dito na siya po na kung saan na naglalakad sa baybayin ng Jordan, sa dako ng bayan ng Nephtali, glory to God, na doon ay pinatunayan na siya ang darating na dakilang manggagamot. Siya yung pinatunayan na kung saan magbibigay ng kalayaan. Bakit? Dumadaan pa lamang sa baybayin ng karagatan o ng tabi ng dagat, ang mga tao na alipin ng kalungkutan, nakaramdam ng kaligayahan. Yung mga tao na kung saan nasa lilim ng kamatayan, nakakita ng liwanag. Amen? Yan po si Jesus. Amen. Nung matapos na siya po ay mag-ayuno, doon sa aklat po ng Matthew 4, makikita po natin dito, nung siya po ay matapos na mag-ayuno, doon po siya nagpasimula na siya po ay mangaral na. At ang kanya pong ipinangaral ay pagsisisi po agad. Bakit po? Bakit po ito pinangaral ng ating pong Panginoong Hesus? Sapagkat nakita niya ang susi para magtagumpay sa kahirapan, magtagumpay sa kasakitan, magtagumpay sa kalungkutan, walang iba kundi ang pagsisisi. Amen? Kaya napakaganda po at ito po yung pong nais ng ating pong Panginoon na mapatunayan po sa ating pong buhay, siya nga po ba ang iyong makapangyarihan Diyos? Siya ba yung walang hanggang Ama sa buhay mo? Siya ba yung prinsipe ng kapayapaan? Siya ba yung walang hanggan na kung saan ay tagapayo? Glory to God. Kung ito po'y atin pong aalalahanin, ang Panginoon ay kikilos at gagawa sa bawat buhay po natin. Sapagkat siya po yung pangako na isinilang. Glory to God. Hallelujah. So ngayon po, ito po ay related po din sa ating pong topic.
noong pong first Sunday. Ngayon po ang ating po na magiging topic, ito po yung pong pagdalaw kay Jesus na mga pantas. Sino po nakakarinig dito tungkol po sa pagdalaw po? Ang ating pong awit doon, tatlong mago. Amen. Si Gaspar, si Melchor at si Baltasar. So ibig sabihin dito, makikita po dito po pinangalanan. Pero sa totoo, sa Biblia po, wala pong nakalagay kung siya ay si Gaspar, o kung siya ay si Baltasar, o kung siya ay si Melchor. So dito po, ang tinutukoy po dito, yung wise. Amen. Yung mago. Glory to God. Na dito po natin makikita na sila po ay tinawag na sila po yung pong matatalino. Sila po yung mga wise men. Yung pong nakalagay po sa Biblia. So ating pong tingnan po, ito pong aklat po ng Matthew. Glory to God. Matthew 2, chapter 2, verse 1 to 12. Mahaba po ito pero namnamin niyo po. Glory to God. At atin po unawain po itong mensaheng ito sapagkat ito po ay napakahalaga po nating maunawaan. Mai-apply po natin sa ating pong buhay. Glory to God. Ang sabi po rito, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak ng hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silanganan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Praise God. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Glory to God. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Glory to God. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila'y pinapunta niya sa Bethlehem ng ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natakpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituing nangunguna sa kanila mula pa sa silanganan ay tumigil sa tapat ng kinaroroon ng bata. Praise God. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Praise the Lord. Pagpasok sa bahay, nakita nilang ang bata sa piling na Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daraan ng pauwi. Sige po, tayo po pumikit at manalangin. Oh, hallelujah, Lord God, napakabuti niyo po. Wala ka pong katulad. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Salamat po, Banal na Espiritu, sapagkat ikaw ang aming pong tagapagturo. Ikaw po, Panginoon, Lord God, ang aming pong hinahangad, Panginoon, na magpaunawa ng lahat na ito. Gamitin mo lang po ako, Panginoon, daluyan ng iyong pong salita upang ikaw, O Diyos, ang maitanghal. Ikubli mo po ako sa iyong likuran. Ibaba mo po ako upang ikaw ang maitaas. Kaya Banal na Espiritu, sa iyo po namin tinitiwala ang sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. So, kung ating pong titingnan, ito pong pamagat na ito, ang pagdalaw ni Jesus sa ng mga pantas. So, kung ating pong titingnan, ang mga pantas na ito, sila po yung pong mga wise men. At sa ating pong pag-aaral, makikita po natin dito na ano po ba yung ibig sabihin ng wise men? So, ang wise men po, sila po yung pong mga matatalino na kung saan ay nag-aaral. Na ito po yung pong mga, kung saan yung po sila yung mga astrologers, kung saan sila po yung nakakaalam, nakababasa ng mga buwan, ng araw, ng bituin, at yung mga bagay na magaganap pa sa hinaharap. Kaya sila po yung tinawag na wise men. At hindi po lamang yun, bakit sila po tinawag na wise men? Ay biro mo sa kanila po mga pagkatao, sa kanila inihayag ng ating pong Panginoon.
Sa kanila po na kung saan ay binigyan sila ng talento para po makita po nila kung saan isinilang ang sanggol na ito. At dahil sila po ay marunong bumasa, marunong po sila makaalam ng kung saan ng mga palatandaan sa langit. Glory to God. So sila po ang kung saan ay nagnasa na malaman kung saan ba ang bituing ito na nagliliwanag. So kaya makikita po natin dito, kaya po sila tinawag ng mga wise man. Habang ito po yung ating pong pinag-aaralan, meron po lamang akong ibang katuruan na kung saan ay nasa liksik. So alam po natin na sa Bethlehem, ipinanganak si Jesus. Glory to God. At ito po ay nasa region ng Judea. So ibig sabihin, ito po ay napakalayo ang pagitan po. Ang nakatanaw po dito mga wise men, sila po ay tigasilangan pa. At ayon po doon po sa kung saan sa mga mahuhusay na nanaliksik ng Biblia, glory to God, na ito po raw lugar na ito po yung tinatawag po na kung saan, ito po yung pong Persia. Na sa panahon ngayon, ito po yung Iran. So kung ating pong titingnan, napakalayo po pala ang pagitan nito. Almost 800 to 900 miles ang layo. So kung atin pong iisipin, biro mo para marating ito pong Bethlehem, biro mo 800 to 900 miles. Gaanong kalayo po yan? Pero ito pong mga pantas na ito, sinikap nila, maaaring pinag-aralan para namin ito maaabot, paano namin ito mapupuntahan. Itong inaakala po nila na kung saan yung isinilang na sanggol. Glory to God. So kung ating pong titingnan, doon po sa layong iyan, 800 to 900 miles, ito pong mga matatalinong ito, sinikap nila na makita ang Jesus na ito. Maaari sa kanilang pong puso at isipan, meron po na bumabalik sa kanilang pong alaala. Ano po kaya yung bumabalik sa kanilang alaala? Bakit po ito sinisikap nila although ganyan pong kalayo? At ayon po sa kung saan, sa akin pong pagkakasaliksik, at totoo po na ito po ay akin pong pinag-aaral, pero napagod po ang akin pong isip. Ilang bang oras ang tatakbuhin? Glory to God. Ano ba yung sukat na ito sa kilometro? Ito pong miles na ito. So ito po pala, kung ito pong atin po i-convert, yan pong 8 to 900 miles, ito po ay almost 1,200 kilometers. So, ibig sabihin napakalayo. Napakalayo po yung pong panggagalingan po. Pero sa kabila po ng lahat, dahil meron po silang mga propesiya na kung saan ay nakatanim sa kanilang puso dahil sila po yung pong mga matatalino na nakakaalam ng mga propesiya. So kung atin po ito po raw ay by land, na kung saan ito po itatravel, ito po raw ay humigit kumulang sa 13 hours kung ito po ay mag-aeroplano. Glory to God. 13 hours and 58 minutes. Ayon po sa akin pong pagkakasaliksik, kung ito po ay by airplane. At kung ito po raw ay by land o gagamit po ng mga tren o gagamit po ng mga sasakyan, almost ito po ay ilang buwan po itong itatravel. So makikita po natin napakalayo. Ay nung araw walang aeroplano, wala pong tren, wala pong mga sasakyan. Ano po ang ginagamit para makarating po sa iba't ibang lugar? Walang iba kundi camel o kabayo. Amen? So kung ating pong titingnan, ito po raw almost 2 years na naglakbay ito pong mga pantas na ito. Kaya atin pong makikita, ayon po sa pagkapatuloy po natin sa pag-aaral, maaari po nga na ito po 2 years. Bakit po? Dahil po sa kasaysayan na kung saan noong si Herodes po ay hindi po bumalik yung po mga pantas, ang ginawa niya, lahat ng mga bata, 2 taon pababa, ipinapatay niya. So ibig sabihin, totoo po pala na bago makarating ito po mga pantas dito po sa Bethlehem, almost 2 years. Amen? Pero ang ating pong pagkakaalam, nung dumating po yung 3 haring mago, ay naandun po sa Bethlehem. Di ba? So, ibig sabihin, meron po tayong mga dapat pong matutunan. Trivia po ito. Na kung saan sa paglalakbay nitong mga wise men, umabot po sila ng 2 taon. Amen? Hindi po yung pagkaanak na andun agad sila. Dahil kung atin titingnan sa silanganan,
Ito po mga wise men, ayon po doon sa verse 2, na sila po ay nagbuhat sa silangan noong makita po nila yung bituin na nagluluningning. Amen? Si Sister Ningning po yun. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito, dahil 2 years nga po raw na ito po ay nag-travel po sila. At ang sabi po nito, ito po yung pong naalala nito po mga pantas na ito. Yung sinabi po sa Bilang 24, verse 17. Glory to God. Hallelujah. Atin puntin yan. Ayan. Hallelujah. Meron akong nakita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. So ito po naaalala ng mga pantas, na ito po palang bituin na ito po palang isisilang dito sa sanggol, siya pala ang maghahari sa buong sanlibutan. At ito po'y magmumula sa lahi ni Jacob. Amen? So ibig sabihin dito po ipinakikita kung saan na dito po natin makikita yung mga propesiya doon pa lamang sa Bilang ay naandoro na yung po magiging kaganapan. Kaya ito po marahil, ito po mga wise na ito, sinikap nila na puntahan, hanapin. Ito po na kung saan na bituin na sumisimbolo na doon isisilang ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya di ba nakakamanghamral kung ikaw ang wala pang kaalaman pero naririnig mo na yung mga propesiya. Marahil miski kayo napapagod, miski kayo inaantok. At kung ating titinyan, biro mo, ano kaya ginawa ng mga wise men ito sa loob ng 2 taon? Di ba? Maaari sila po ay kung saan na lang may abutang pagkain, kung saan na lang matulog. Pero dahil naandun yung kalang matinding pagnanasa na kung saan ay matakpuan. Atin tingnan po ito pong sa aklat po ng Mateo. Kung paano po na kung saan ay naganap ang lahat-lahat. Ang sabi to, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Praise God. Nang mabalitaan ito ng Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Israel o Jerusalem. Praise God. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? So pause muna. So kung atin pong makikita, noon dumating po na kung saan dumating na po yung pong mga wise man doon po sa dako po ng Jerusalem. At ang Jerusalem po pala, magbuhat po sa Jerusalem hanggang Bethlehem, ito po ay lalakarin sa loob po na kung saan na 30 kilometers. Amen. Napakalayo pa pala ang pagitan ng Jerusalem sa Bethlehem. So nung dumating po dito yung pong mga pantas, na kung saan ang ginawa po nito, hinahanap nung pantas na ito, nasaan po yung sanggol na isinilang. Glory to God, sapagkat may nakita kaming bituin. So dito po ay kung saan ito po si Haring Herodes, siya po ay natakot. Kasi nakita niya na kung saan napag-alam niya na meron palang hari na isisilang. Meron palang hari na kung saan hinahanap na hindi pa nila nakikita, pero may dumating na kung saan ay mga pantas, hinahanap nila saan isinilang ang isang hari. Dahil ayon, mismo sila nakakaalam. Ayon sa aming pong balita, ito po raw ay sa Bethlehem. Kaya ito pong Haring Herodes na ito, siya po ay natakot. Sila po ay naligalig sapagkat nakita niya na meron palang papalit sa akin. Glory to God. Meron palang papalit sa akin, marahil inaasahan ni Haring Herodes sa kanya magmumula ang hari dahil siya po ang hari noon. Amen? Kaya siya po ay naligalig. At ang ginawa niya, pinulong niya ang mga tao. At ito pong pantas na ito'y nilihim niya. Na ang sabi niya, sige, hanapin niyo. Amen? So makikita po natin, dito ay nagkaroon po na kung saan takot, ito po si Haring Herodes. Atin puntin yan. Sa verse 5, glory to God. 5 to 8, tumugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Glory to God. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Glory to God. Nang mabatid ito,
Palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Praise God. Hallelujah. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem sa ganito ang bilin. Hanapin niyong mabuti ang sanggol. Kapag natakpuan niyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. So ibig sabihin dito po, nagkakaroon na po na kung saan ay isipin. Nagkakaroon na po ng matinding banta dito po para po kay Herodes. Sapagkat naaalala niya, maaari naririnig niya, ang bayang Israel ay naghihintay ng tagapagligtas. Maaaring naririnig niya, ang mga tao ay naghihintay ng isang propeta na kung sa'y hahango sa kasalanan, magliligtas sa pagkakaalipin. At ito po'y walang iba kundi ang sanggol na ito na pinaghahanap ng mga wise men. Amen. So makikita po natin dito, dahil makapangyarihan, dahil mamamahala sa buong daigdig na andoroon na marami ang kung saan ay nagkakaroon na kung saan ay maaaring kagalakan sa kanilang mga puso sapagkat darating na ang kanilang inaasahan. Amen? So atin po ipagpatuloy po, atin pong tinyan, glory to God, ang 9 to 11, glory to God. Pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nangunguna sa kanila mula pa sa silanganan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Praise God. Gano'n na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Praise the Lord. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatadepa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Amen. So sa kasaysayan po, makikita po natin dito kung paano po ito po makapangyarihan ay darating sa kanilang lugar. Maaari na kung saan may natatakot, may nagagalak, may naghihintay. Pero ang ating po makikita po rito, mas marami po ang nagagalak. Pero ang number one na may kalungkutan, walang iba kundi yung hari si Herodes sapagkat siya po'y inaalipin niya ang bansang Israel. So kung ating po makikita, na paano po natin mapapatunayan na talagang totoo po na ito pong tatlong ito ay mga wise men. Amen? Meron po tayo na kung saan ay atin pong uunawain na meron po tayong 3 T's. Amen? 3 T's, 3 T. Glory to God. Para mapatunayan na sila nga ay mga wise men. Amen? Ano po rin yung unang T? Talent. Glory to God. So, ang ibig sabihin to, anong talento? Glory to God. Pakiano nga po, glory to God. Yung pong talent. Ayan. Talent. Anong talento ang meron ka? Lahat ng ito ay buhat sa Panginoon. So, ibig sabihin, ipinauunawa po rito. Glory to God. Hallelujah. Doon po tayo sa 3 T's. Glory to God. Sila ang mga astrologists. Glory to God. Meaning of astrology is the study of the movements, planets, sun, moon, stars, and they believe that this movement can have influence on people's lives. So ibig sabihin, ipinakita po rito, ito pong talent ng mga wise men, sila po yung sinasabi na sila po yung mga astrologers na ipinakikita na talagang ito pong mga wise men ito, yung kanilang talento ay ginamit nila para masumpungan ang isang sanggol na kung saan ay magiging tagapagligtas ng buong bayan ng Israel at ng buong mundo. So ibig sabihin na pinatunayan na talaga sila yung kung saan yung mga nag-aral. Sila po yung mga matatalino na pinag-aralan niyan tungkol sa mga planets, doon po sa araw, doon po sa buwan, doon po sa mga stars, at sila naniniwala na yung bawat kilos ng mga nasa universe na yan ay alam nila na ito ay makatutulong sa buong sanlibutan. At ito rin ay nakatulong sa kanila para matuklasan, para maunawaan, para maabot, at para marating kung nasaan yung si Kristo na kanila pong hinahanap. So yan po yung kanila pong mga katangian. Sila po yung pong may mga talent. Glory to God. Ang pangalawa po, time. Glory to God. Kung ating pong titingnan, gaano yung oras na kanila pong inubos para po lamang matuklasan o para lamang po matakpuan ang ating pong Panginoon. Ayon po kanina sa akin pong pagkasalaysay.
8 to 900 miles. Kung ating pong titingnan, ikaw kaya mag-uubos ka ng gantong katagal? Pero dahil ang nais nila, mapatunayan nila yung kanilang pag-ibig, yung kanilang paghahangad, yung kung saan yung kanilang pagtuklas, na kung nasaan itong batang ito na sanggol. So nag-ubos po sila ng oras, almost 2 years. Glory to God. Sila po ay naglakad sa gitna po ng init, sa gitna po maaaring dumating po dyan ng kung saan yung sumasama ang panahon, may malamig na panahon. Pero ito'y ibinigay nila alang-alang sa ating pong Panginoon. Nagbigay sila ng talent, nagbigay sila ng time, at sila rin ay nagbigay ng treasure. So kung makikita po natin dito, ito po mga wise man ito, ipinakita po ito, maging ang treasure, sila po rin ay nagdala ng treasures. Ano po yung mga treasures na kanilang po dinala? Ginto, kamanyan, at mira. So ibig sabihin kung ating pong pag-aaralan po ito, ito pong mga wise men ito, dahil alam nila na kung saan, na ito pong Jesus na ito, siya po yung tatawagin na Kings of Kings, Lord of Lord. Kaya alam po natin na kapag ginto ang inirigalo, ibig sabihin, mataas ang kanya pong magiging katungkulan. Amen. At kung atin pong makikita sa kasaysayan, kapag po mga hari ay nanunungkulan na, ang iniririgalo po sa kanila ginto. Dahil alam po nila itong Jesus na ito, magiging hari. Glory to God. Siya po yung kung saan ay maghahari sa buong daigdig. At ayon po sa atin po na pag-aralan, doon po nung first Sunday, yung pong ipinangako, doon po sa aklat po ng Isaiah 9:6, siya po yung pong magiging everlasting Father. Sa yung kung saan siya po yung magiging wonderful counselor. Siya po yung magiging Prince of Peace. Siya po yung kung saan ay tatawagin na kung saan ay kahanga-hanga na tagapayo. Kaya maaari makikita po natin dito, naghandog ito pong mga wise men na ito. At dito po sa kanilang paghahandog, ipinakita po nila kung ano po yung ibig sabihin ng kanila pong inihandog. Glory to God. Ang ginto po na kung saan, ito po ay sumisimbolo sa magiging hari ng sanlibutan. At ang insenso po, ito po ay sumisimbolo na kung saan, ito po yung pong i-offer bilang isa pong priest. Glory to God. So kapag sinabi po na kung saan ay inihahandog na po ito, ibig sabihin, kaya po sila tinawag pong matatalino, alam nila kung ano ang dapat irigalo dito sa batang ito. Alam nila, sa kanilang isip, kaya nga sila tinawag na matatalino, maaaring hindi naisip to ng mga taong nanunungkulan. Pero ito pong tatlong wise na ito, na sinasabi din po dito na kung saan, kaya po lang sinabing tatlo pong wise men ito, dahil tatlo po ang kalandalang regalo. Amen. Hindi natin po alam kung sino po nagbigay dito ng ginto, kung sino po nagbigay ng insenso, kung sino po nagbigay ng mira. Ang mahalaga po, alam po natin na may nagregalo. At alam po natin, yung kalapong inirigalo, ito po ay meron po na kung saan ay malaking kahulugan doon po sa kanila pong pagregaluhan. Amen. Kaya nung makita ng tatlong pantas na ito, naandun ang kanila pong kagalakan. Naandun po yung kanila pong maaaring nawalan lahat ang kanila pong pagod. Dahil nakita nila na natakpuan nila yung 2 taon na kanila pong pinaghahanap. Kaya nagawa po nila na ihandog yung kung saan na kanila po mga dala-dala na treasures. Glory to God. So makikita po natin dito, naghandog po sila ng ginto, naghandog po ng insenso, at naghandog po sila ng mira. So yan po yung kalapong dala-dala nung matakpuan po ang ating pong Panginoon. Glory to God. Ngayon sa atin po in conclusion, glory to God. Hallelujah. Tayo po bilang Kristiyano, paano kaya natin mapapatunayan sa atin pong Panginoon na tayo po yung kabilang sa mga wise men? Praise God. Tanungin po natin ang ating pong sarili. Kung ito po mga wise men ito na nanggaling pa doon sa silanganan, na ito po ay kung saan na napakalayong lugar, para po lamang matakpuan ang ating pong Panginoong Yesus. Hindi kaya kayo nagkakaroon ng katanungan sa inyong sarili? Glory to God. Ano kaya ngayon kung ito po ay ating pong matuklasan? Makapagbigay kaya tayo ng talent sa ating Panginoon? Makapagbigay kaya tayo ng time?
Makapagbigay ka ng treasure sa ating pong Panginoon. Kaya bilang tayo po na kung saan ang mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Glory to God. Paano mo kaya uubusin ang oras mo sa ating pong Panginoon? Paano mo kaya gagamitin ang talento na ipinagkaloob sa iyo ng ating pong Panginoon? At lagay po nating aalalahanin, ang talent na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon, ito po ay espesyal para po sa ating lahat. Lahat po tayo ay may talento na buhat sa ating pong Panginoon. Lahat po tayo ay may kanya-kanya na kung saan ay mga gift buhat sa ating pong Panginoon. Meron diyang mahusay magluto, meron diyan na kung saan ay mahusay kumanta, mahusay sa negosyo, meron talento na kung saan ay marunong sila na kung saan sa iba't ibang uri ng mga instrumento, maari sa gitara, sa tambol, meron silang mga kanya-kanyang talento. Paano kaya ito maibibigay sa ating pong Panginoon? Dahil kung ating pong titingnan dito, ang ating pong Panginoon ay naghahangad na anuman ang meron tayo, maibalik natin sa ating pong Panginoon. Maipagkaloob natin sa ating pong Panginoon ang mga talento na meron po tayo. Huwag po tayong manatili na tayo po lamang ay nasa loob po ng ating pong tahanan. Sapagkat ang lagi po nating iisipin, ang talento na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon, ito'y ipinagkaloob sa atin para mag-glorify ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Amen. Yan po yung hinahangat po ng ating pong Panginoon. Yung talento na ibinigay sa atin, hindi siya nagkamali na ikaw ay nabigyan ng ganyan pong talento. Amen. At ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Kung ito pong mga wise men na ito, ipinagkaloob sa kanila ang mga kakaibang talento, pero tayo lalo na mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, bakit hindi kaya natin maibibigay ang ating pong talento sa ating pong Panginoon? Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Lalo po itong darating pong itong Kapaskuhan, magamit natin ng tama ang ating pong talento. Glory to God. Magamit po natin yung kung saan na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Maari may talento ka sa pagpipintor, maari may talento ka sa kung saan ipagagawa ng mga kabinet, maari may talento ka sa kung saan yung mga pananahi. Ang lahat ng yan magamit mo sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. Amen? Always to glorify God. Amen? So makikita po natin dito, bukod po sa talent, yung time. Bilang tayo po'y Kristiyano, paano mo inuubos ang oras sa loob po ng 24? Sa 24 oras na ito po ay isang araw po. Glory to God. Nagagawa mo ba na mapasalamatan ng ating Panginoon pagkagising mo? Nagagawa mo ba na ikay sumamba at magpuri sa ating Panginoon? Nagagawa mo ba na ikay makapanalangin? Nagagawa mo ba mag-intercede para sa ating bayan na punong-puno ng kaguluhan? Nagagawa mo ba na magitan sa mga problema ng mga kapatiran? Kapitbahay mo, nagagawa mo bang ipanalangin? Nagagawa mo ba na kung saan ay magbasa ng Biblia pagkagising mo? O pagkagising mo lamang ikaw ay iinom lang ng kape, magbibihis na, at pagkatapos punta na sa trabaho. Kapatid, maaring ang Diyos ay nangungusap ngayon sa atin. Dahil atin titingnan po, kung ito po, walang sinabi po dito na kung saan, ito pong mga wise men na ito, ay sila po yung mga born again. Wala pong sinabi po rito. Pero nagawa nila na ibigay yung the best sa ating pong Panginoon. Nagbigay sila ng time. Nagbigay sila ng talent sa ating pong Panginoon. At nagbigay din siya ng treasure sa ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong makikita rito, yung treasures na ibinigay ng mga wise man dito, ngayon tayo po rin naman ay tinatanong ng ating pong Panginoon. Yung bang treasures mo, nalugod ba ang ating Panginoon? Glory to God, hallelujah. So makikita po natin dito, doon sa treasures na kung saan ay ipinagkaloob ng ating pong Panginoon, glory to God. Ano po ang sinisimboluhan ng 30 treasures na ito? Glory to God. Ating punti niya sa aklat po ng Revelation. Dahil sabi nga po, yung treasures na ibigay na ginto, insenso, at kamangyan, ito po ay nag-o-offers as a king. Ini-o-offer po as a king. Ating punta yan sa aklat po ng Revelation 19, verse 16. Glory to God. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan,
Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, dito po pala mangyayari na ito pong Jesus na ito, siya pala yung tatawagin na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sila po yung nagawa po nila na ihandog ang gintong ito. Sa atin po, bilang ating pong hari ang ating Panginoon, bilang siya po yung ating pong tagapagligtas, bilang siya po yung kung saan nagbigay sa atin ng kaparaanan para po tayo mabago ang ating pong buhay, maibibigay mo ba sa ating Panginoon ito? Makapaghahandog ka kaya sa ating pong Panginoon ng ginto? Glory to God. Aalalahanin mo kaya ang ating Panginoon na kung saan siya yung Diyos na makapangyarihan. Ang kanyang pangalan ay higit pa sa lahat ng pangalan. His name is above all names. Amen. Atin kaya ito na kung saan ay atin pong aalalahanin. Ito kayo magsisilbi na kung saan ginto sa atin pong harapan. Glory to God. At naalala ko po yung pong atin pong mga kapatid nung sila po ay nagtuturo po sa mga bata. Ang lagi pong tanong nila kapag sila po may gawain, sino ang may dalang ginto? Glory to God. Alam na ng mga bata kung ano ibig sabihin ng ginto. Ito po yung kanilang mga patotoo sa kanilang pong buhay. Ikaw kaya kapatid, meron ka bang ginto na ihahandog sa ating Panginoon? Meron ka kaya mga patotoo na ibabalik sa ating pong Panginoon? Yung ginagawa ng ating Panginoon sa ating pong buhay, kapag ito'y ibinalik natin ng papurit pasalamat, na i-share natin sa ating pong kapwa, sa ating pong kapatiran kung gaano kabuti ang ating pong Diyos, ito po'y nagsisilbing isang ginto na ating pong ini-o-offer sa ating pong Panginoon. At kapag tayo po'y nakapag-o-offer ng mga patotoo, ang Diyos ang napararangalan. Ang Diyos ang naitatanghal. Ang Diyos ang nakikilala kung paano ka pinagaling sa karamdaman, kung paano ka nakalaya sa utang, kung paano mo naranasan ang kapayapaan sa buong mong sambahayan. Ibig sabihin, ito'y ginto na inihahandog mo sa ating pong Panginoon. Amen. Ito po'y inaasam ng ating pong Panginoon. Ito yung nais ng ating Diyos na maibalik sa Kanya. At hindi po lamang iyon ang nais ng ating pong Panginoon. Bilang ito po ay kayamanan na ibinigay sa atin po ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Na dito po natin na kung saan ibabalik ang kung saan yung ating pong mga tinatangkilik. Glory to God, hallelujah. Ano po yung sinabi po sa aklat po ng Revelation 17:14? Glory to God, hallelujah. Hallelujah. Makikitigma sila laban sa kordero. Ngunit tatalunin sila ng kordero sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Amen. Di ba bilang siya po'y hari ng mga hari? Tayo pong lahat ng mga tinawag, tayo pong lahat ay kung saan alam nitong mga pantas na ito, na kung saan itong haring ito, na si Jesus na makapangyarihan, tayo po ng mga sumusunod sa Kanya, tayo po yung bibigyan niya ng gantimpala upang lalo po nating maranasan yung kabutihan na pumili at tumawag po sa atin na ibinigay bilang handog sa ating pong lahat. Amen. Kaya ito po yung nais po na ipaunawa po dito. Bilang siya po ay hari ng mga hari. Amen. Alalahanin po natin na sa Kanya pong pagiging hari, tayo po ang number 1 na nagbibenepisyo. Amen. Kaya yung treasures mo, yung kayamanan mo, ibalik mo sa ating pong Panginoon. Amen. Sa mga tithes and offering, glory to God. Bilang siya po yung hari, bilang siya po yung dapat pong handugan, nagagawa mo ba na ibalik sa ating pong Panginoon ang mga pagpapala na kung saan hinihingi sa atin ng Diyos? Na ibabalik natin itong treasures na ito. Na ibabalik natin sa ating Panginoon yung kung saan yung bahagi ng kayamanan na ating pong tinatangkilik. Amen? Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, bilang tayo po yung inaasahan niya na magbabalik sa Kanya ng lahat na kung sa'y ating pong tinatangkilik, ang hinihingi po lang niya sa atin, yung ating pong kayamanan, bahagi lamang po ito. Amen? Bahagi po lamang yung pong ating pong tithes and offering. Bahagi po lamang ito sa ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon.
Bilang siya po yung hari ng mga hari, Diyos na makapangyarihan, na nakakaalam ng lahat ng bagay, ang lagi po nating aalalahanin, ang Jesus na ito ang dapat maparangalan sa bawat tinatangkilik natin sa ating pong buhay. Amen? Sapagkat ang ating Diyos ang lagi nagpapaalala, kayang-kayang gawain ng ating Panginoon na pagpalain tayo ng sobra-sobra pa sa ating pong pangangailangan. Amen. Sobra-sobra sa ating pangangailangan, kayang-kayang ibigay ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Huwag po tayo manghihinayang na ibalik sa ating pong Panginoon yung kayamanan na ibinibigay sa atin. Amen. Ano pa yung isang kayamanan na kung saan ibinigay po? Walang iba kundi ang insenso. Glory to God. Saan po sumisimbolo ang insenso? Sapagkat darating po ang araw, itong sanggol na ito, siya po yung gagawing pari. Amen. Siya po yung saserdote magpakailanman. Siya po yung mamamagitan para po sa atin. Kaya hinandugan po ng insenso. At kung atin po mapapansin, tayo po naman lahat, maaari ito almost, sabihin natin na 20%, 80% dito ang galing sa Catholic. Di ba yung mga pari, bago po sila magmisa, meron po silang insenso na pinadadaloy sa lahat po ng sa lahat po ng mga naroroon. Ang loob ng simbahan dapat mapuno ng insenso. Ano po ang sumisimbolo sa insenso? Presence of God. Amen. Kaya sa pamamagitan ng insensong ito, ang Diyos ay napararangalan. Amen. Sapagkat ipinakikita po rito ang ating pong Panginoon, siya po yung magiging tagapamagitan, siya po yung magiging hari ng mga hari na uupo sa trono ng ating Panginoon upang ating pong magiging tagapamagitan anuman ang ating pong pinagdadaanan. Amen. So ano po ang sinabi po sa aklat po ng Hebreo 5? Glory to God. 4 and 6. Glory to God. Hallelujah. Letter B po, Hebreo 5. Praise God. Hallelujah. Dito po natin makikita kung paano po na kung saan ito po si Melchizedek, siya po ay tinawag na kung saan ay saserdote o pari magpakailanman. Ito ring ating pong Panginoon ay kung saan ay tinatawag din na pari. Hallelujah, Lord God. Na siya po na kung saan ay mananatili magpakailanman. Siya po yung pong uupo doon sa trono. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi po rito, ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumili sa kanya tulad ng pagkakapili kay Aaron. Glory to God. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsasabi sa kanya, ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako na ang iyong ama. Praise God. Hinabi rin sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So ibig sabihin, ipinakita rito, ang Jesus na kung saan ay isinilang, yung Jesus na pinagkakaguluhan, siya po yung magiging pari magpakailanman. Si Aaron namatay, si Melchizedek namatay, pero ang ating Panginoon nananatili siyang buhay. Amen. Kaya nalalaman ng ating Panginoon kung ano ang iyong pinagdadaanan. Amen. Nalalaman ng Panginoon kung ano yung laman ng iyong puso sapagkat siya'y nananatiling buhay magpakailanman. Amen. Kaya sa po yung ating pong pari magpakailanman. Kaya siya po hinandugan ng insenso. Glory to God. Bakit tayo matatakot kapag tayo dumadaan sa problema? Meron tayong pari. Amen. Meron po tayong Diyos na magpakailanman ay namamagitan para sa ating pong mga kahinaan. Kaya dito po natin makikita. Glory to God. Na kung saan siya po ay niregaluhan ng insenso sapagkat alam ng mga wise na ito na kung saan siya ay magiging isang pari, glory to God. Siya magpakailanman ay mananatiling buhay na kasama ng Ama doon sa kalangitan. Amen. Letter C, mira, pabango. Amen. Ito po yung pang-imbalsa mo. Glory to God. Amen. So atin tingnan po sa aklat po ng John 12, 3-8. Glory to God. So alam po natin ang pabangong ito po yung pong napakamahal na pabango. Sige po, atin puntin yan po sa aklat po ng John 12,
3-8. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ito po ay pagkapakita po kung gaano pong kahalaga ang ating pong Panginoon. Ayan po. Glory to God. Kumuha naman si Maria ng isang bote na mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuo sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang mga buhok. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, praise God, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilihan? Maaring umabot sa 300 salapi ang pilak ang halaga ng pabagong iyan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang mga salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Glory to God. Ikaw kaya nangungupit ka sa Panginoon? Baka kay si Judas. Glory to God. Hallelujah. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Praise God. Hallelujah. Habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Praise God. Di ba napakasarap na kung saan ay maalala natin na ito pong nagbigay ng pabango. Glory to God. Biro mo, ilang taong kita. Pero ang ginawa nito po ito po si Maria. Si Maria Magdalena. At alam po natin ang kasaysayan po ni Maria Magdalena. Glory to God na siya po isang babaeng makasalanan. Pero ipinakita niya dahil sa pagmamahal niya sa ating pong Panginoon. Yung kanyang mamahaling pabango, ang ginawa niya, ito'y kanyang binasagat at ibinuhos sa ating pong Panginoon. So ibig sabihin, ipinakikita po rito. Dahil alam ng wise man na ito, na kung saan ang ating pong darating ang isang araw, siya po ay mamamatay. So alam natin kung saan sa mga tradisyon ng mga Hudyo, kapag ang isang tao po ay namatay, ito po'y binabalutan ng tela. Glory to God. Kayong lino. Ito po ang ibinalot sa ating pong Panginoon. Kaya ang sabi ng ating pong Panginoon, ang ginawa niya ay inihahanda niya sa araw ng aking kamatayan. Kaya dakila ang ginawa nito pong si Maria Magdalena. Ibinigay niya yung the best. Ibinigay niya yung kung saan ay mga bagay na magbibigay kasiyahan sa ating pong Panginoon. Kaya ano ang sabi ng ating pong Panginoon? Ang kasaysayang ito, hindi ito mawawagli sa sanlibutan ito. Kaya saan man na kung saan may pagtitipon, laging binabanggit ang ginawa ni Maria Magdalena, ibinuhos ang pabango ito para lamang sa kung saan ipakita na kung saan kung gaano niya inirerespeto, kung gaano niya minamahal ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya nung mangyari na siya po'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, nung siya po'y ilibing, ang ginawa sa kanya, yung pong kayong lino, ito po'y inilubog sa mamahaling pabango. At ito po yung ipinulupot sa kanya upang hindi po siya mamaho. Amen. Kaya dito natin po makikita kung gaanong kahalaga yung tatlong elemento na ipinagkaloob sa sanggol na walang iba kundi si Jesus, na ito po'y sumisimbolo yung kanyang pong pagiging hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at sumisimbolo na kanyang pong pagiging pari, saserdote, at sumisimbolo sa pagdating niya na kung saan sa pamamagitan ng pabango ito, ibubuhos sa araw ng kanyang pong kamatayan. Amen. Kaya ganyang kahalaga po yung kung saan ipinauunawa po dito na kung paano po yung mga wise men ay tinawag na sila po yung matatalino. Kaya kung ito po mga wise men yung tinawag na matatalino, dapat mas matalino tayo sa kanila. Amen. Kinakailangan maibigay natin yung the best sa ating pong Panginoon. Maibigay natin po yung time natin. Maibigay natin ng talento, glory to God, at makapagbigay po tayo ng bahagi ng ating pong kayamanan. Glory to God. At ito po sa loob pa ng iglesia, ating pong ilalaga. Amen. Kaya dito po ay pinauunawa po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Last po, glory to God, hallelujah. Magpapakita na si Jesus ay mahalaga. Hallelujah, Lord God. Kaya makikita po natin dito, yung pong ginawa po ni Maria, ipinakita po niya kung gaanong kahalaga sa kanya ang ating pong Panginoong Hesus.
Nagpapakita po kay Maria kung paano po siya na kung saan inisper, pinatawad ng ating pong Panginoon hanggang sa nabago ang kanya pong buhay. At ang pagmamahal niya at pagrespeto nung ang kanyang kapatid na si Lazaro ay binuhay ng ating Panginoon buhat doon sa kamatayan. Amen? So tayo po naman, bilang tayo po ay mga mananampalataya, upang tayo po maging true wise man, ano po yung dapat po nating gawain? Ayan, glory to God. Para manatili po sa atin yung ginawa po ng mga wise men, tayo po'y maging totoo na matalino o mga pantas na Kristiyano. Glory to God, hallelujah. Number 1, glory to God, read and believe the Word of God. Amen. Una po, para po tayo manatili na maging matalino tulad ng mga wise man, kinakailangan magbasa tayo at paniwalaan natin ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. Magbasa tayo at paniwalaan natin yung ating mga nababasa, yung ating naririnig, at masasabi ko sa inyo, mananatili sa inyo yung kung saan yung pagiging matalinong Kristiyano. Maaalagaan nyo yung bawat talento na ibinigay sa atin. Maaalagaan po natin yung time na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. At ang treasures na ito ay magagawa natin magiging the best na ating pong ibabalik sa ating pong Panginoon. Pangalawa, sought Jesus. Amen. Lagi po natin hanapin ang ating pong Panginoon. Lalo pagdating sa tayo po ay may mga problema. Kapag sinabi pong hanapin, amen, ano po sabi niya sa aklat po ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Then all things we needed shall be added unto us. Kapag hinanap po natin ang ating pong Panginoon, ang Kanya pong katwiran at ang Kanya pong kaharian, idadagdag ng ating pong Panginoon ang lahat ng ating pong pangangailangan. Kaya kapag naidagdag sa atin ng ating pong Panginoon ang lahat ng ating pong pangangailangan, di ba kaya mong ibigay ang lahat ng ito? Kaya mong ibigay ang talent mo? Kaya mong ibigay ang time mo? Kaya mong ibigay ang treasures mo? Bakit? Pinayaman ka na ng ating pong Panginoon. Amen! Pinayaman ka na ng ating Panginoon. Glory to God! Simigaw ng hallelujah ang pinayaman na ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise God. Pangatlo po, recognize the worth of Jesus. Kinakailangan ating i-recognize kung gaano kahalaga sa iyo si Jesus. Paano mo napapahalagahan ang ating pong Panginoon? Paano mo, kung saan ay may ibibigay sa ating pong Panginoon, Lord, napakahalaga mo po sa amin. Sa pagpupuri mo pa lamang sa pagsamba sa ating Panginoon. Maaalala po natin kung paano ang ating pong Panginoon ay napakahalaga sa buhay natin. Kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. Kung paano binago ang ating pong buhay. Kung paano tayo na kung saan ay binigyan ng pag-asa. Kung paano tayo na kung saan ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. Na sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinuo sa atin. Kaya tayo po'y nagkakaroon po ng pag-asa sa ating pong buhay. Glory to God. Kaya makikita po natin dito kung gaano kahalaga ang ating pong Panginoon. Kung ito po'y maitatime po natin sa puso't isip, hindi na po tayo magkakasala pa. Amen? Hindi na po tayo makakapamuhay pa ng naalipin ng mundong ito. Kundi magagawa po natin na kung sa'y pahalagahan kung sino yung Kristo na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Sa yung Diyos na buhay at makapangyarihan. Sa yung Diyos na nagpapalaya sa atin. Siya yung nagbabago ng ating buhay. Siya yung nagpapala at nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Bakit mo hindi aalalahanin at pahalagahan ang Jesus na ito? Sapagkat sa mga wise men, napakahalaga ng sanggol na ito. Amen? Number 4, humble yourself to worship Jesus. Tayo po ay magpakababa. Amen? Tayo po ay magpakababa at tayo po ay magpuri sa ating pong Panginoon. Lagi po natin maging buhay ang pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Lagi po natin gagawin sa pagkagising pa lang sa umaga, magpasalamat na tayo sa ating Diyos na buhay. Amen. Ito po lamang ang hinihintay sa atin ng ating pong Panginoon. Kapag magagawa mo na pagkagising mo pa lamang sa umaga, magpupuri ka na. Sasambay mo na ang ating Panginoon. Pasasalamatan mo lahat ng Kanya pong ginagawa. Maaaring masasabi mo, Lord, hindi kita kayang kalimutan. Salamat sa sanggol na isinilang.
Amen. Salamat sa kanya pong buhay. At kami po'y nagagawa namin na kami po'y lagi makapagpuri at sumamba sa kanya pong pangalan. Amen. Obey God rather than man. Amen. Paano mo maisasagawa na masunod mo ang ating Panginoon kaysa sa tao? So, ibig sabihin, ipinakikita po rito. Bigyan po natin, ipakita natin sa ating Panginoon kung paano tayo sumusunod sa ating pong Panginoon. Ating pong ipamala sa ating pong Diyos na kung gaano kahalaga yung ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Paano mo nagagawa na kung saan ay sumunod sa kanya pong mga salita? Paano mo nagagawa na kung saan yung kanyang utos, yung kanyang, yung pong kanyang great commandment, at ang kanya pong great commission, ito kaya'y nagagawa mo? Sapagkat ang ating pong Panginoon laging nagpapaalala, bilang pagbabalik sa kanya na mataas na papurit pa, salamat, sundin mo ang utos ng ating pong Panginoon. Masundin mo ang ating pong Panginoon sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng buhay. Mas mahalaga natin ang ating pong Panginoon sapagkat kung wala ang Panginoon sa ating buhay, nasaan kaya tayo ngayon? Kaya kinakailangan, bilang tayo po'y mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, makita po sa ating pong buhay, yung 3 T na kung saan, na kung saan ay ating pong tinitreasure ngayon. Kaya upang hindi po tayo makalimot at maisagawa natin ito, lagi po natin magawa na kung saan atin po laging aalalahanin na lagi po tayong magbabasa. Glory to God. Magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Kaysa tayo po'y basa ng basa, doon po scroll tayo na scroll sa ating pong FB na uubos ng 1 oras, 2 oras. Magbigay ka lamang ng konting panahon sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito'y magbibigay ng buhay sa atin. Lagi mong hanapin ang ating pong Panginoon. Huwag mong kaliliktan na sa araw-araw. Sapagkat kapag ikaw po'y nagpuri, sumamba na sa ating Panginoon, you are soughing God. Hinahanap mo ang mukha ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. At nare-recognize mo ang kahalagahan ng ating pong Panginoon. Kapag ikaw po'y nagsumasamba, nagpupuri, nare-recognize mo kung gaano kabuti ang ating Panginoon, kung gaano kahalaga ang ating Panginoon sa ating pong buhay. Glory to God. Napapasalamatan, salamat Panginoon. Hanggang ngayon, buhay pa kami. Salamat Panginoon, nagagawa pa namin magpuri, sumamba sa iyo. Kaya ito po isang kaparaanan na nare-recognize natin kung gaano kahalaga ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay. At lagi po tayong magpakababa sa ating Diyos. At magawa po natin na lagi po tayong sumasamba. Glory to God. Sapagkat ang sabi po ng ating pong Panginoon, humble yourself into the mighty hand of God and He will lift you up. Kaya kung tayo po ay nagpapakababa sa ating pong Panginoon, ano man ang iyong pong pinagdadaanan, itataas ka ng ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat hinayaan ng Diyos na tayo po'y dumaan sa iba't ibang uri po ng pagsubok upang lalo po natin na makilala na totoo ang ating pong Diyos ay makapangyarihan. Amen po. At kinakailangan lagi po natin susundin ang ating pong Panginoon. Amen po. Sige po. Tayo po ay tumayo. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Salamat. Salamat po sa ating pong Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na amin pong narinig. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong kabutihan. Lord, totoo po, Panginoon, ikaw po'y naghahanap, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ay kung sa'y naghihintay. Ikaw po, Panginoon, Lord God, ay nakatungo dito po sa kalupaan. Hinahanap mo yung pong mga anak, Panginoon. Lord God, salamat po, O Diyos, sa pagkatotoo, Panginoon. Nais mo, O God, sa Kapaskuhang ito, magawa po namin, Panginoon, yung the best, dakilang Ama. Na hindi po kami makapag-ubos ng oras, Panginoon, Lord, at huwag pa kami sobrang magpakabisi, kundi, O God, makapagbigay kami ng oras ay sa iyo, Panginoon. Magawa po namin, Panginoon, Lord God, sa Kapaskuhang ito. Magawa po namin ang nais mo, Panginoon, na kami po'y mag-ibigan, dakilang Ama.
na nais mo, dakilang Ama, sa loob ng sambahay ay magkaroon ng pagkakaisa, pagkakaunawaan, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang ibinigay sa ibabaw ng lupa. Ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon, na may kontrol ng lahat po ng bagay, Panginoon. Kaya Lord, sa Kapaskuhang ito, Panginoon, Lord, ang aming pong dalangin, number 1, Ikaw po ang aming pong mabigyan ng oras. Ikaw po mabigyan po namin, Panginoon, ng talento. At Ikaw po, Panginoon, ang magbigyan po namin ng kung saan ang aming pong tinatangkilik. Sa mga taong lalapit po sa amin, Panginoon. Lord God, makapamigay po kami, Panginoon, lalo na po sa mga bata. Kung meron po, Panginoon, nangangailangan, dakilang Ama, Ikaw po'y matutuwa kapag merong magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na naririto. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na maranasan po nila. Panginoon, ang kapangyarihan ay dumaloy, dakilang Ama, upang, O Diyos, sa Kapaskuhang ito, maranasan po nila yung pagpapalang rumaragas sa dakilang Diyos. Panginoon, maranasan po nila, kung meron man dumaranas ng karamdaman, maranasan po nila kagalingan na buhat sa iyo. Panginoon, kung meron man naaalipin, Panginoon, ng problema sa pamilya, broken family, Panginoon, Lord, dalangin ko po restoration ang maganap, dakilang Diyos. Panginoon, at kung merong naaalipin sa utang, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, maranasan po nila ang kalayaan. Sa pagkatotoo, Panginoon, kami po'y tinawag mo, Panginoon. Kami po'y isang mananagumpay, Panginoon. Hallelujah, Lord God, salamat. Lord God, we are an overcomer, Panginoon. Kami po'y naging mananagumpay sa pamamagitan ng iyo pong anak na si Jesucristo. Kami po, Panginoon, nakalaya sa pamamagitan ng iyo pong anak, dakilang Ama. Kaya Lord God, maraming pong salamat. At sa oras na ito, dakilang Ama, sa iyo ko po ay tinatagubilin lahat ng iyong mga anak. Lahat ng naririto, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sila pong lahat ay aalis sa lugar na ito. Dala-dala po nila ang pagkapalang mensahe na sa Jesus ang pinakamahalaga sa aming pong buhay. Kung nararanasan man namin, Panginoon, yung aming pong binimiti, Panginoon, ng mga pananalapi, mga material, pero ang aming pong pasalamatan, meron kaming Jesus na nagpapala, Panginoon. Meron kaming Jesus na buhay. Meron kaming Jesus na makapangyarihan. Meron kaming Jesus na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Kaya Lord God, salamat. Salamat po sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, O God, sa iyo ko po itinitiwala, Panginoon, ang lahat ng aming pong mga natutunan, na ito po'y magsilbing pagkapala sa aming pong buhay. Maging doer po kami ng iyong pong salita. Hindi lamang tagapakinig, kundi tagapagsagawa ng iyong pong salita. Ang pangako mo, Panginoon, pagpapalain mo kami sa lahat ng aming pong mga gawa. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.